Problema sa ombudsman dyan, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya eh. Kumpara doon sa kaso na mayroong hard evidence. Pagkalimang korte, i-assist ng hukom, diba? O, tama ito. Matibay ang batayan mo. Sige, magpalabas tayo ng warrant of arrest. Pero, kung makikita ng korte na, parang walang kasaysay-saysay ito, Oo. Ayun, lalamukusin yung... Kumbawa, nag-prosper, tapos nahatulang pang guilty. Merong panahon yun para iakyat sa Supreme Court eh. Ito to. Siniyasat na, ito ay politically motivated case. Mapapahiya rin yung hukom. Lahat ng mga tumanggap ng campaign donation na hindi nagdeklara ng kanilang donasyon, na kanilang tinanggap, yun pang absuelto. Ang problema sa ombudsman dyan, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya eh. Kumpara doon sa kaso na mayroong hard evidence, may witness, may mga picture, may video, mayroong sinumpang salaysay. Ang sabi kasi ng ombudsman, Nelson, kami ho, may karapatan kami kahit na napanaginipan lang namin, pwede kami mag-investigate. Pwede naman. Kasi motu proprio power ng ombudsman, ganun, kahit natin sinulat mo lang sa ticket ng bus, diba? Tapos na itapon mo yung ticket ng bus, nakuha ng taga-ombudsman. Gagawin yung meron daw ganitong nakawan sa ganito. Ang imbestigahan to. Ano ang batayan mo? Nakasulat sa ticket ng bus eh. May ganun. Kaya lang dyan, sa isang tao kasi, ang priority ng isang tao, doon mo siya makikilala eh, di ba? Well. Diyon ka ma-identify. Halimbawa, ang priority mo ay paggawa ng mabuti, mabuting tao ka. Ay, siyempre. Pero kapag ka ang priority mo ay pagkakasuhan, ang nagsasabi na at nagtuturo kung sino ang sangkot sa flood control, protector ka ng flood control mastermind. Yun ang, hindi mo rin maalis sa isipan ng tao yun, ha? Yun ang hinuha natin. Yun ang hinuha ng iba, ng ating mga kababayan. Ang problema ko ngayon dyan, saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa hinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Wala. Impeachment, i-file ka ng impeachment complaint laban sa ombudsman. Hindi ba pwede... Kasi impeachable official yan eh. Mahirap naman ganon dahil sa, siyempre, mahabang proseso. Hindi ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? I-announce ko na. I-announce ko na yan. Hindi ba? Hindi ba pwedeng yung sa ombudsman mismo, doon sa tapat nila, doon ko sabihin na, kinakasuhan ko yung ombudsman nyo. Bakit? Kasi mas inuuna pa niya yung batay lang sa hinuha niya eh. Kesa dun sa kaso na may matibay na ebidensya, may witness, mayroong ebidensya, may mga dokumento. Ba't kukunin mo, unahin mo kasuhan yung... Bigla ko trinala nila so, noong DOJ Secretary pa si Secretary John Vic, Boying Rimulya. Kasi dati, di ba, nung siya hindi pa DOJ Secretary, maraming kaso ang DOJ na laging talo. Kasi hindi daw airtight, hindi, meron silang tinatawag eh, Tama. Kaya pinataas niya yung evidence level na isasampan ng mga piskal, sa mga hindi korte. Hindi ka basta magkapile ng kaso kung may butas. Kasi mag-dismiss eh. Yes, sayang lang yung effort nila. Kaya dapat daw airtight, talagang matibay na matibay. Para pag isinampa ng piskal, ng DOJ sa korte, dapat guilty yung kinakasuhan nila. Yes. Kasi magsasayang ka lang ng resources eh. Yun na nga. Magpapail ka ng kaso, walang kakwenta-kwenta eh. Sayang lang. Pero ngayon sa ombudsman, parang naiba ang sitwasyon. Kaya nga yung kaso ni Senador Joel Villanueva, hinog na, pero hindi pa pinapail kasi hinog pa lalo. Hihinugin pa lalo. Ganun ba? Yun lang nakapagtataka. Bakit yung hinog na ay pinapahinog pa, samantalang itong iniisip mo pa lang, kinakalburo pa, ipapal mo na. Pinihinog sa pilit. Well, sabi naman sa part naman ni Senador Marcoleta, nakahanda naman daw po sa magpa-arrest. Ayun nga. Sabi niya po talagang kasi yun po yun ay utos ng korte. Halimbawa, at yung mga law enforcers naman ay sumusunod lang sa utos ng korte. Kasi pag hindi nila sinunod dyan, mabigat ang kasasapitin ng ating mga law enforcement agency. So, totoo yun. Wala tayong problema kung yan ay talagang umusad. Ang problema natin ay yung ombudsman kung bakit siya ganun, di ba? Yun. Ngayon ako nakakita ng ganun dyan eh, na hindi nyo ba naisip yun, mga babayan? Merong flood control anomaly.
Ang tibay ng mga batayan mo. Ang laki, ang daming mga witnesses. Kahon-kahon ang ebidensya nila dyan. Tapos unahin mo yung malit na kaso na ilang milyon yan, Jen? 75 million. 75 million compared doon sa billion, trillion. Oo. At ito, ninakaw, kaba ng bayan. Totoo. Itong kabila, maliit na halaga, hindi pa ito pera ng gobyerno. Ito pa ay donasyon ng pribado. Private money to. Hindi ito galing sa pera ng taong bayan. At hindi ka pa sigurado nung naaayunan ka ng Sandigan Bayan dahil pagka inayunan ka nga, magkakaroon ng dilema na ay kung pwedeng gawin basihan yan, yung campaign donation, paano yung ibang tumanggap ng donasyon? Ayan. Paano kung mag-file din ng mga kaso yun? At saka ito daw kasong ito, Nelson, test case ito kasi first time Yun na nga. merong ganitong kaso. Ayun nga, oo. Sabi ni Senador Marcoleta ay Sige. kauna-unahan sa kasaysayan daw nila. Ang problema mo dito, kung lalabas lang sa pagkatay plunder, kung ikaw yung imbestigahan at pwede ka nang ipag-utos na arestuhin. Kasi walang kung bail recommended. No bail recommended, plunder, Nelson. Ewan ko lang dyan, kung merong huwes na nag-aral ng napakaraming taon at nagkaroon ng karanasan sa pagdedesign ng kaso, ang papanig sa ganyang paghahatol Bagay, na no? yan ay may basihang kaso. Bagay, no? Kasi sa mga korte, kapag humingi ka ng, di ba, sa ngayon ba, kumbaga yung pagkaraniwang korte, i-assist ng hukom Di ba? O tama ito. Matibay ang batayan mo. Sige, magpalabas tayo ng warrant of arrest. Pero kung makikita ng korte na parang walang kasaysay-saysay ito first time. Ayun, lalamukusin yung pati ako kalasang kapanin mo pa ako idadabel mo pa ako sa Kasi mapapahiya rin yung hukom pagka yan. Halimbawa, halimbawa, nag-prosper, tapos nahatulang pang guilty. Merong panahon yun para iakyat sa Supreme Court Ito to. Pagka sinabi ng Supreme Court, hukom, bakit mo pinayagan itong mapapahiya kasi yung kapag yan ay nakarating pa hanggang doon sa kaitas-itasang hukuman at siniyasat na ito ay politically motivated case. Ganon. Nagpakasangkapan kayo. Nagpakasangkapan. Pero ako naman, so tingnan natin, due process of law. Tingnan natin ang proseso ng batas. Kung ito nga ba ay mangyayari. Pero mapipigil ba halimbawa, Nelson? Yan na, ito na. Ito na. Halimbawa, yung kaibigan natin, sa isang alias na pangalang Tinig. Nakatotohanan. Tinig na karunungan. Okay. Sinabi niya, pag kinulong niyo si Senador Marcoleta, sasama ako sa kulungan. Una, hindi siya pasasamahin. Bakit? Bawal Bawal. Ganon? Ang problema, Isasama pa niya yung kaibigan niya, si Jen. yun ang problema. Halimbawa, 100,000 ang gustong sumama. Nakakapit sa katawan. Nakakapit. Senador Marcoleta. Ayun ang magiging problema. Kasi magkaka-traffic din sa sasakyan. Sa tanggapan ng ombudsman o sa Sandigan Bayan. Kung saan man yan. Diba? Halimbawa, ako nakakapit ako sa hita ni Senador. Pag hinuli niyo ka sa... hindi pa yun. Diba? Nakita nila. Na ganun pala, makakasimpat siya kasi yung mga hindi pumunta dun sa rally kahapon. Nakita nila, ginaganyan nyo pala kami, Baka kasi yung mga kapag nananawagan pala kami ng transparency at accountability, ito talaga gawin nyo sa amin. Iipitin nyo yung nagpapail ng mga kaso. Iipitin nyo yung nagbubulgar ng nakawan sa gobyerno. Baka kasi yung damdamin ng iba, hindi mapigilan, maglabasan ng bahay. Kasi kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, yun pa ang ginigipit ninyo. Ayun ang kitang-kita. Kitang-kita dyan Wala akong... Yun nga ang nagtataka ako ngayon. Kasi nung mga unang panahon, kahit yung batas militar, ano pa sila nun yung parang hindi... Di ba pagka nakabasa ka ng mga salaysay ng mga parang dinadaan pa na nila sa... Kunwari, totoong regulasyon, di ba? Totoo yan. Batas. At saka, ginagalang ang korte, yung mga desisyon. Siyempre.
Kahit nung martial law, may korte tayong gumagana. Kaya lang ngayon, parang, parang garapalan no? Parang harap-harapan ng walang kinikinalang batas Sabi ko nga, naman nakaraan, may nagsabi sa atin, ano bang bansa natin ngayon? So, Planet of the Apes na ba tayo? Di ba? Planet of the Apes na ba tayo? Nagkakaungguli na, inuunggoy na tayo yata. Kaya nga. Di ba? Ang problema, kapag ka napuno ang mga mamamayan, di ba? Yung pang sabi nga ni Fernando Po Jr., paano yan kapag ka napuno ang salo? Judge. Ha? Kakalusot. Ayaw na. Bakit? Di ba? Kasi ang tao ay may hangganan ng pasensya niyan Pagka napuno ang mga tao, alam mo, yung isang nagpapakulo ka ng tubig, di ba? Oo. Tinakpan mo. Pinipigil mo yung kulo May tipping point yan na yung point na yon, kahit anong takip mo doon, lulubok yung tubig dyan. Totoo. Sasabog yan. Mabigat, ano? Ngayon, hindi mo pinasama sa rally kahapon. Then, nandiyan pa yan. Yung ngit-ngit niya, nandiyan pa. Oo. Hindi pa nabubulalas Hindi pa nabubulalas. Oo. Hihintay mo ba yun? Yun na, di ba? Mukhang yun ata ang gusto nila mangyari. Ganun ba? Ay, ko lang, ha? Hindi ko Kaso alam. na. Parang gusto na lang ganun ang mangyari. Ganun ba? Di, tignan natin, ano ha? Tignan din po natin, abangan din natin kung talagang tototohanin. Ako naman, sa part ni Ombudsman John Vic Remulla, andyan na, Ombudsman Boying Remulla, Yes. mapag-aaralan din naman ng ano yan, matalino naman tao yan. Ano ha? At kilala natin personal yan. Siguro, kapag ka napagmuni-muni niya, dapat ko ba talagang kasuhan ito? Dapat ko ba talaga ituloy ito? So, yun po, no? Kasi dyan, sa ganyan namang mga kaso, halimbawa lang, na alam mo talaga may kasalanan yung kakasuhan mo, Oo. pwede mo namang ipagpaliban Kung meron kang mas malaking kasong hinaharap na ibig sabihin, ito muna, parang kang naghahabol ng magnanakaw dyan. Oo. Yung isa ng snatch ng kwintas na peke. Oo. O kaya, ay sabihin na natin mura lang. Oo. Yung isa naman, may dala-dala mga maleta dyan, tumatakbo Ano yung unahin mo, di ba? Tapos yung maleta, punong-puno. Punong-puno ng pera. Diba? At yun, galing pa sa kaban mo. Ito, inisnatch lang yung, halimbawa, ay yung kapitbahay niya. Di ba? Ang problema, inuna nila yung snatcher Bakit? Baka kasabot sila nung kumuha ng pera. Baka sabi, bata, alam mo, sasabihin niya rin sa tumakbo ng maleta, bata, alam mo, sa tatakbo yan, Dali mo din sa pahay ko. Di ba? Maiaalis ba ng isang karaniwang Pilipino na ganun ang isipin? Kasi kung ikaw yun dyan, ay hindi ko gagawin muna ito. Uunahin ko muna ito kasi baka maisip ng mga kababayan natin, pinoproteksyonan ko itong mga may maleta na ito.